Umaga sa ating lahat. Buksan po natin ang ating mga Biblia para sa mensahe ng Panginoon sa umagang ito. Let us open our Bible in the book of 2 Corinthians chapter 5 verse 11. 2 Corinthians chapter 5 verse 11. So muli, Happy Lord's Day sa ating lahat. So are you happy today? Amen. Salamat sa Panginoon. Buksan natin, 2 Corinthians chapter 5, verse 11. Sharean natin yung ating mga bisita. Mga bisita natin, 2 Corinthians chapter 5, verse 11. Sige. 2 Corinthians chapter 5, verse 11. Yan. Kita na ba? Say amen? Amen. Si ano Manuel? Si Tatay William. 2 Corinthians chapter 5, verse 11. Sharean natin. Sige, sabay-sabay po natin basahin. Ready? Go. Knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men, but we are made manifest unto God, and I trust also are made manifest in your consciences. Tayo manalangin, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat sa araw na ito. Salamat sa umagang ito, Panginoon. Maraming tao ang busy sa kanilang gawain. Pero kami, salamat Lord na kami ay nandito muli sa inyong bahay-sambahan upang magpuri sa inyo sa Espiritu at sa katotohanan. Panginoon, pagpalain niyo po ang aming pag-aaral ng salita. Dalangin po namin ang Diyos, Banal Espiritu po mag-guide sa amin, magpaunawa at magpaalala patungkol po sa inyong salita. Ito po ay aming may sa puso at may sa buhay, Panginoon. Purihin ka, patawad po sa aming pagkukulang, pagkakasala sa inyong pong harapan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So maaari na pumaupo ang bawat isa at nadako na tayo sa mensahe ng Panginoon. So, ready na po bang makinig? Ready na bang makinig? Say amen? Amen. Amen. Okay, sige. So, dito sa ating binasa mga kapatid sa 2 Corinthians chapter 5 verse 11. So, sabi ulit dyan, knowing therefore the terror of the Lord. So, ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito is the terror of the Lord. Ano ba pag sinabing terror? Narinig nyo na ba ang salitang terror? Minsan narinig nyo yan sa terrorist. Di ba? Terrorist. Or terror. Okay? Terror. So, pag sinabing terror, okay, tinignan ko sa dictionary, may ibig sabihin ng terror na a very strong feeling. Okay? Pag may ibang meaning din na ang terror. A violence that is committed by a person, group, or government in order to frighten people and achieve a political goal. So pag sinabing terror mga kapatid, ito yung isang bagay na ginawa, okay, para ang tao ay susunod. Amen? Para ang tao ay sumusunod. Halimbawa, nakakita na ba kayo ng mga teacher na terror? O sa mga college students natin dyan? May mga kilala ba kayo na teacher or prof na terror? Diba, minsan darating pa lang yung prof na yun. Ay, terror yan. Diba, may gano'n, no? Teacher na terror. Sa mga high schooler, meron bang teacher na terror? Ha? Anong nakikita nyo sa isang terror? Ha? Talagang makikita nyo pa lang, no? Nandiyan na yung nyo, kaba nyo. Di ba? Ang terror dito, mga kapatid, na sinasabi ng Biblia, ito yung isang bagay na ginawa para ang tao ay talagang susunod. Okay? Para ang tao ay talagang susunod sa Diyos. Okay? Kasi meron ditong sinasabi na terror of the Lord. Ngayon, ano pa ang terror of the Lord? Okay? Terror, kumbaga nakakatakot ito. Okay? Ngayon, simple lang mga kapatid, ang terror of the Lord, kumbaga ito yung parusa na dapat ang tao ay matakot. Okay? So, ang tao dapat ay susunod. Ang terror na tinutukoy dito mga kapatid is walang iba kundi syempre ang impyerno. Amen? Amen.
Amen? Ang impyerno, mga kapatid, yan ay nakakatakot. It's a place of fear. It's a place of fire. Okay? That's the terror of the Lord. Kaya sabi ng Biblia, ano ba ang impyerno, pastor? Ang impyerno, yan ay lugar ng apoy. Saan ba makikita yan? Sa Revelation, tingnan natin sa Revelation chapter 20. Kaya tingnan natin mga Biblia natin, Revelation chapter 20. Kaya mga kapatid, napakahalaga na malaman natin yung terror of the Lord, yung hinanda niya sa mga taong talagang hindi mananampalataya sa Kanya, hindi tatanggap sa Kanya. Okay, actually lahat to ay hinanda sa atin. Kasi tayong lahat ay makasalanan. Lahat tayo ay sakop ng puot ng galit ng Diyos. That's the terror of the Lord. Galit ng Diyos, ano yun? Yung impyerno. Lahat tayo ay pupunta sa impyerno dahil sa ating kasalanan. Pero di ba, salamat, merong Diyos na nagkatawang tao. Amen? Makinig. Si mamaya na mag-usap. Makinig. Mamaya, yung terror of the Lord, yun yung impyerno. Pero salamat, merong Diyos na nagkatawang tao, bumaba dito sa lupa, napako sa krus ng Kalbaryo. Amen? Upang sa puot ng Diyos, sa galit ng Diyos, which is yung impyerno, ay maiwasan natin yan. Amen? Maiwasan natin yan. Ngayon, ano sinabi ko? Revelation chapter 20 verse 14. Nakita na po? Basahin natin. Basahin natin. Revelation 20 verse 14. Ready, go. Okay, ready, go. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. So what is hell? Lake of fire. Grabe doon. Nasubukan nyo na bang mapasok? Sino nasubukan mapasok? Di ba ang mapasok, ano pakiramdam? Angelo, ano pakiramdam mapasok? Masakit. Mahapdi, tama? Lalo pa kaya sa puot ng Diyos, sa terror ng Diyos, which is yung impyerno, hindi lang kamay, hindi lang paa, buong katawan yan. Kaya nga sabi ng Biblia, ang impyerno, meron din dong weeping and gnashing of teeth. Nakalagay naman yan sa Matthew, tingnan natin. Matthew 25. Sige. Matthew chapter 25. Tinitingnan natin mga kapatid yung puot ng Diyos, yung terror ng Diyos. Ano ba ito? Impyerno. Ano ba ang impyerno? Matthew chapter 25 verse 30. Kasi ang alam lang nating impyerno is yung laro Langit, lupa, impyerno. Kaya mga bata akala nyo ba laro-laro lang ang impyerno? Nilalaro natin yan, pero ang totoo niyan, hindi laro ang impyerno. Hindi yan laro-laro. Okay? Matthew 20 verse 25 pala, sorry. 25 verse 30. Basahin natin. Ready, go. Ano yun? 25 verse 30. Tama ba? Basahin natin. Ready, go. And cast ye the unprofitable servant into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Yan ang impyerno. Merong weeping. Anong weeping? Pag-iyak. Kaya lahat ng mga tao sa impyerno, nag-iiyakan sila ngayon doon. At sabi ng Biblia, yan ay habang buhay. Ang impyerno meron dyan pasukan. Pero once na nakapasok ka na dyan, hindi ka na makakalabas. Habang buhay na yan, pastor. Yes, ano na yan? 1 year? Hindi. 100 years? Hindi. 1,000 years? Hindi. Habang buhay. Sabi ng Biblia. Kaya delikado kapag tayo makapunta doon. Kaya ngayon pa lang, siguraduhin nyo na ligtas kayo. Ligtas ba talaga tayo? Amen. Tumanggap na ba talaga tayo sa Panginoon? Amen. Kasi delikado ang terror of the Lord. Impyerno yan mga kapatid. Puot ng Diyos yan. Galit ng Diyos yan. Kaya merong weeping, merong pag-iyak. Yung mga tao sa impyerno, akala nyo ba masaya doon? Hindi. Sabi nila, gusto ko sa impyerno, sabi ng manginginom, gusto ko sa impyerno mapunta. Kasi doon mag-inuman kami. Yun ang akala nyo. Diba? Walang inuman doon, walang bisyo doon. Sa impyerno, meron dong apoy na hindi namamatay. At habang buhay tayong masusunog doon pag nandun ka. Amen? At sabi doon, merong weeping, merong pag-iyak. At meron din tong pagsisisi.
Magsisisi ka at sasabihin mo, sayang, dapat pala nung ako'y nasa lupa pa, dapat pala tinanggap ko na si Jesus. Dapat pala sinigurado ko na sa langit ako pupunta. Kasi kung hindi natin sigurado, nako, pag napunta ka sa impyerno, habang buhay na yan. Amen? Pag-iyak. Yung mga nasa impyerno ngayon, yung mga sikat na tao, tumanggap kaya sila sa Panginoon? Sino ba yung mga kakilala yung tao na mayaman, pero patay na? Halimbawa, si Michael Jackson. Matagal nang patay yun, pero ang tanong, ligtas kaya siya? Tumanggap kaya siya sa Panginoon? Kung hindi tumanggap sa Panginoon yun, doon na nagmumunwok yun. No? Sa impyerno. Sino pa? Si Whitney Houston, kilala niyo yan? Magaling na singer. Ligtas kaya siya? Si FPJ, kilala niyo ba si FPJ? Fernando po. Ilang taon na siyang patay? Ilang taon nang patay? Ilang years na rin, no? Pero ligtas kaya siya? Si Dolphy. Kilala niyo ba si Dolphy? Magaling na artista yun, no? Sabi na Angelo, hindi. Hindi mo kilala, bata ka pa eh. Si Dolphy, di ba? Ligtas kaya yun? O yung si Francis M. O, kilala niyo, di ba? Magaling na rapper yun. Singer. Artista. Pero, ligtas kaya siya? O yung bago. Kilala niyo yung bagong namatay. Sino? Si Jacqueline Jose. Di ba? Anong kinamatay nun? Anong kinamatay nun? Heart attack yata, no? Tama ba? Heart attack? Inatake, di ba? Kailan siya namatay? Ha? Last Sunday. Tingnan nyo kayong ganyan maigi Kung si Jacqueline Jose ay hindi ligtas, 1 week na siyang nagdudusa sa impyerno. Isipin nyo yun? At sabi ng Biblia, di ba naalala nyo yung sa Luke 16, yung rich man and Lazarus? Noong namatay sila at nung namatay yung mayaman, di ba nung namatay si Lazarus na napunta sa langit? At yung mayaman napunta sa impyerno. Ngayon, ang batayan nila hindi dahil sa mahirap si Lazarus napunta sa langit, hindi yon. At hindi dahil sa mayaman yung mayaman ay napunta sa impyerno, ni ganun Si Lazarus kaya napunta sa langit kasi sumampalataya siya sa Panginoon. Yung mayaman kaya hindi siya napunta sa langit, hindi kasi siya tumanggap sa Panginoon. Ganun lang ang ibig sabihin nun. Nung napunta ang mayaman sa impyerno, nung namatay siya, di ba on the spot, pagmulat ng mata niya, nandun agad siya. Amen? Amen. Kaya huwag kayong maniwala na pag ang tao namatay, meron pang 40 days dito sa lupa, iikot pa yan, huwag. Dadalaw, 40 days. Kaya nga, dyan nabuo yung concept na tradisyon ng mga Pinoy na 40 days, di ba? Naghahanda sila. Kasi 40 days daw. Hindi totoo yan. Tradisyon lang ng tao yan. Kasi ang totoo niyan, kapag ang tao namatay, kung siya ay hindi ligtas, on the spot yan, pagmulat ng kanyang mata, impyerno agad yan. Mararanasan niya agad yung terror of the Lord. Yung puot ng Diyos. Yung galit ng Diyos, mga kapatid. Amen? Mararanasan yan. At sabi dun, merong pag-iyak. Ano pa? Hell is a place of darkness. Ang impyerno yan yung lugar ng kadiliman. Hindi nyo ba napansin? Pastor, may apoy sa impyerno, pero bakit madilim? Diba? Kasi base sa pag-aaral, ang pinakamatindi, ang pinakamalakas na apoy daw, ay yung hindi nakikita. Nakakita na kayo ng apoy na gano'n? Na hindi nakakita, yun ang pinakamainit. Nakita na kayo ng yung pamputol ng bakal? Yung apoy na pinapuputol sa bakal? Ang tawag nila doon is acetylene. Yung parang barel na apoy. Tapos pag in-adjust, lumilit yung apoy hanggang sa yung tunog niya, ganun na lang. Yung sobrang lakas, di ba? Brown muna, yellow muna yung apoy, tapos pag in-adjust, lumalakas ng lumagas, nagiging green. Diba? Hanggang sa maliit na lang siya. At pag nilagay sa bakal, biglang mapuputol yung bakal. Yung dulo nun ng apoy na yun, hindi na nakikita. Sa sobrang init. Ganon ang impyerno, mga kapatid.
Sa sobrang init sa impyerno, ganun ang apoy doon. At sabi doon, meron dong weeping and gnashing of teeth. Alam niyo yung gnashing of teeth? Paglangit-ngit na mga ngipin. Nakarinig na kayo ng mga ganyan? Di ba pag may katabi kayo tapos matulog, napapakinggan niyo yung katabi niyo, tumutunog ba yung ngipin? Nagagawa niyo yan? Di ba pag tunog? Ganun, sa sobrang init sa impyerno, ganun ang marinig natin. Paglangit-ngit ng mga ngipin, tapos pagsigaw, pag-iyak, at meron dong uod na hindi namamatay. Papasok saan-saan parte ng katawan natin. Okay lang sana kung 1 taon 2 taon. Pero sabi ng Biblia, habang buhay. Kita niyo yan, habang buhay? Pero ang mga tao dito, pag sinulwining mo, tawa-tawa lang. Di ba? Pero ganun pa man, tuloy pa rin tayo. Amen? Amen. Tuloy pa rin. Kasi balang araw, sisingilin sila ng Diyos sa mga ganyan. Ayaw maniwala sa impyerno. Hindi kami naniniwala sa impyerno, Pastor. Bakit? Meron na bang tao na nanggaling sa impyerno at lumabas ang nagsabing may impyerno? Hindi kami naniniwala, Pastor, na merong langit. Bakit? Meron na bang tao na bumaba galing sa langit at nagsabing may langit? Meron. Ang Panginoon. Amen? Nagkatawang tao siya, sinabi niyang may langit. Bakit, Pastor, sa impyerno? Meron na bang galing na tao sa impyerno at nagsabing may impyerno? Bakit? Kailangan pa ba natin mag-experiment? Kailangan mo, hintayin mo pag namatay ka. No, doon mo makikita ang terror ng Diyos. Ang puot ng Diyos. Amen? Amen. Yung mga kapatid, hindi yan biro. So number one. Balik tayo sa 2 Corinthians chapter 5. Marami pang verses about sa impyerno eh. Meron nga rin sinabi sa Mark worm dieth not and the fire is not quenched. Hindi napapatay ang apoy doon. Kahit na tawagin mo pa lahat ng bumbero dito sa buong Victoria, Tarlac, hindi niya kayang patayin yung apoy sa impyerno. Kahit buong mundo, magsama-sama. Kahit yung tubig sa dagat, hindi kayang patayin ang apoy sa impyerno. Ganyan kalupit ang impyerno. Amen? So anong dapat natin gawin? Balik tayo sa lesson. Sa mensahe. 2 Corinthians chapter 5 verse 11. 2 Corinthians chapter 5 verse 11. Isa lang naman ito. Isang point lang ito. No? The terror of the Lord. Yan ang tanong. Yan ang title. So ang tanong, ang nakalagay dito, because of the terror of the Lord. Dahil sa terror ng Diyos o sa puot ng Diyos, sa galit ng Diyos, anong dapat natin gawin? Verse 11. Basahin nga natin. Ready, go. Knowing therefore the terror of the Lord. So ito yung dapat natin gawin. We persuade men. Isang puntos lang, mga kapatid. Because of the terror of the Lord. What's the terror of the Lord? Hell. Impyerno. Amen? Amen. Impyerno. Kaya mga kapatid, tignan nyo ang impyerno. Alam nyo ba pag nalaman nyo kung ano ang impyerno? Alam nyo ba na isa yan sa magtutulak sa inyo na mag-invite ng mga tao? Amen? Amen. That's the terror of the Lord, mga kapatid. Yan ang magpupush sa inyo para mas lalong mahalin ng tao dahil sa may impyerno. Dahil sa may impyerno. Kaya sabi diyan, we persuade men. Yan lang yung point natin. Ano sa Tagalog ng we persuade men? Hikayatin natin ang mga tao. Dahil sa impyerno, hikayatin natin ang mga tao. Na ano, Pastor? Na maligtas. Amen? Amen. Kaya nga, nagsoul winning tayo, nagbabahay-bahay tayo. Kung hindi pa kayo marunong mag-soul winning, nag-i-invite tayo ng mga tao. Para saan? Kasi pag napunta yan sa church, matuturuan natin yan ng katiyakan ng kaligtasan. Amen? Amen. Let us persuade men. Hindi ito biro, mga kapatid. Hindi nagbibiro ang Biblia pagdating sa impyerno. Alam niyo kung walang impyerno, hindi ako magmi-mission dito sa Tarlac. Kung walang impyerno, isarado na natin yung Biblia natin. Kung walang impyerno, pwede na tayong lumabas, mag-happy-happy. Punta tayo sa mga mall, punta tayo sa mga sa mga pasyalan.
Kung walang impyerno, bakit tayo nagsasayang ng oras dito at lalabas tayo ang init-init, pupunta sa church, mag-encourage sa bawat isa na mag-soul winning, mag-invite ng mga tao, wala namang impyerno. Amen? Amen. Kung walang impyerno, matulog na lang tayo. Kasi pag tayo namatay, langit naman pala walang impyerno Amen? Amen. Kung walang impyerno, bakit pa tayo nagpapagod magsundo ng mga bisita? Kung walang impyerno, bakit pa tayo nag-e-effort na lalabas tayo ang init-init, mangangatok ng mga bahay-bahay, tapos may mga tao pa na isnabin ka, may mga tao na pagbukas ng pinto, aso yung haharap sa'yo, tapos mapapaatras ka. Bakit natin ginagawa yan, mga kapatid? Meron kasing impyerno. Amen? Kaya kung walang impyerno, wala. Huwag na tayo magganito. Amen? Amen. Huwag na tayo mag-aksaya. Huwag na tayo mag-invest. Wala namang impyerno Pero dahil sa may impyerno, sabi ng Biblia, we persuade men. Amen? Amen. Ibig sabihin, hikayatin natin ang mga tao. Meron pa account sa Biblia na sabi, pilitin ang tao. Amen? Compel them to come in. Yan ang sabi ng Biblia. Sa New Testament yan sinabi. Compel. Pag sinabing compel, pilitin. Amen? Amen. Pilitin. Alam nyo, hindi masamang mamilit pag pinilit mo sila dahil sa kabutihan. Amen? Meron nga mga tao na mimilit sa kasamaan Diba? May mga barkada na tawag dito, may mga barkada na namimilit sa bisyo Sige na, uminom ka na. Isang beses lang. Uminom ka na. Sige, pag hindi mo ito ininom, magtatampo kami. Di ba? Inom, maninigarilyo. Nakaranas na ba kayo ng ganyan, mga kabataan, na pipilitin kayo? Ito, tikman mo to. Hindi ito Sige na. Mga namimilit sa kasalanan. Kung maraming tao ngayon ang namimilit sa hindi magandang gawain, tama ang meron tayo, magandang gawain ang meron tayo, magandang hangarin ang meron tayo, pilitin natin sila. Amen? Amen. May mga tao pa naman na sinasabi na, bakit mo ko pinipilit? Buhay ko naman to. Di ba nakarinig na kayo na gano'n? Bakit mo ko pinipilit? Buhay ko naman to. In the first place, hindi mo yan buhay. Amen? Hiram mo lang yan sa Diyos. Kaya, kung meron man tayong pinipilit at ayaw, at least ginawa natin yung part natin. Amen? Amen. Amen? Amen. Ira, ba't nandyan ka? Dito ka sa loob, Ira. Ba't napunta bigla si Ira doon? Dito. Sa tricycle, anong gawa niya? Dito sa loob. Dito ka nakaupo. Dito. Yan. Kailangan lahat makikinig. Walang sino pang lumabas. Yan kayo nakaupo Kay terror of the Lord, mga kapatid. Amen? Kasi kung walang impyerno, hindi na natin gagawin to. Amen? Amen. Kasi may impyerno Tignan nyo. Kung walang impyerno, bakit ang Diyos nagkatawang tao? At tingin nyo, bakit? Di ba sabi ng Biblia sa Luke 19:10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Bakit niya ginawa yan? Bakit siya, Diyos na nagkatawang tao at nahihirapan siya sa krus ng Kalbaryo? Napako siya, pinagduduroan siya, pinaghampas, kinurunan siya ng tinig, pinunit yung damit niya, pinako siya sa krus ng Kalbaryo. Naranasan niya yung hirap. Bakit? Impyerno. Amen? Amen. Impyerno. Kung yun naranasan ng Panginoon, so tayo din. Pero, Pastor, bakit? Nakakapagod naman talaga. Amen? Nakakapagod talaga. Yung mga ngatok ka ng bahay, magsusulwining, ang init-init. Minsan, pag uwi mo, sasakit pa yung ulo. Nandun yung effort. It takes a lot of time, effort. Mag-i-invest ka, gagastos ka. Para lang ang tao madala mo sa gawain ng Diyos at maturuan ng kaligtasan at maligtas.
Pastor, sino ang nagpupush sa'yo? Bakit ganyan? Bakit ganyan tayo? Bakit tayo nagsisikap na madala natin sila? Bakit? O, tingnan natin sa 2 Corinthians pa rin, chapter 5. Sige, 2 Corinthians chapter 5. Eto na, sa verse 2 Corinthians chapter 5, verse 14. 2 Corinthians chapter 5, verse 14. Ito yung dahilan kung bakit hanggang ngayon nandito pa tayo. At napapagod pero nagsisikap na makapag-win pa rin ng mga tao sa Panginoon. Bakit? Verse 14, basahin natin. Ready, go. For the love of Christ constraineth us, because we thus judge that if one died for all, then we're all dead. Ano sabi? Love of Christ constraineth us. Pag sinabing constrain, ibig sabihin, nagpupush sa atin. Amen? Nagtutulak sa atin. Ano yung nagtutulak sa atin? Love of Christ. Pag-ibig ni Kristo. Isipin nyo pag may pag-ibig tayo ng Panginoon, talagang mapupush tayo. Amen? Tignan nyo, ang Panginoon, grabe ang pag-ibig niya. Dahil sa pag-ibig niya, yun nga, sabi ko sa inyo kanina, nagkatawang tao siya, naranasan niya yung hirap sa krus ng Kalbaryo. Bakit? Dahil sa yun ang pag-ibig niya. Kaya kung ang pag-ibig ng Panginoon ay meron tayo, magagawa din natin yan. Amen? Kaya ngayon, nandito tayo. Bakit tayo nandito ngayon? At bakit tayo nagsisikap? Dahil sa pag-ibig ng Panginoong Jesucristo. Amen? Huwag lang tayo magkaroon ng sarili nating pag-ibig. Kailangan yung pag-ibig talaga ni Kristo. Amen? Kasi tignan nyo dahil sa pag-ibig niya, nagpatuloy ang Panginoon. Isipin nyo habang papunta siya sa bundok ng, anong bundok ba yan? Kung saan siya napako? Sa Golgotha. Alam niyo yan? Ibig sabihin, place of the skull. Papunta siya doon. Tapos, dala-dala niya yung yung cross. Tapos habang naglalakad siya, pinaghahampas siya. Imagine nyo na lang yung nangyari sa kanya. Pwede niya namang sabihin na, bitawan ko na nga itong cross. Uwi na lang ako sa langit. Pwede niya rin namang sabihin na, makapangyarihan ako. Pwedeng hindi ko maramdaman yung mga sakit na hinahampas niyo sa akin. Pwede niyang sabihin na, lahat kayong mga nakapalibot sa akin. Papunta lahat kayo sa impyerno. Pwede niyang gawin yon. Pero bakit tiniis niya yun, mga kapatid? Dahil sa kanyang pag-ibig. Amen? Amen. Sipin nyo, nung malapit na siya sa cross, sa Golgotha, sa bundok, at nung pinako na siya, nung ipapako pa lang siya, di ba, gaano kasakit yung pako na ibaon sa kanya? Dito may mga sa Holy Week, maraming maggaganyan. Sa Pampanga, sikat yan, di ba? Pero sa kanila, iba. Yung pako nila, kailangan ilublob muna sa alcohol. Para hindi tawag doon? Para hindi ma-infect yung taong ipapako. Sa Panginoon, walang ganon. Di ba? Tapos sa kanila, hindi naman totoong tinik yung meron sa kanila eh. Di ba? Yung kanilang mararanasan at naranasan tuwing Holy Week, wala pa yan sa katiting na dinanas ng Panginoon. Amen? Sipin nyo, dahil sa pag-ibig ko, pwede niya namang sabihin na, di ba, sabi ng Biblia, yung habang siya nakapako, sabi ng mga tao, sabi ng mga Roman soldiers, utusan mo yung anghel mo na iligtas mo yung sarili mo, o utusan mo yung pwede niya namang utusan yung mga anghel eh. At sabi ng mga Roman soldiers, iligtas mo pati yung sarili mo, pati yung mga kasamahan mo sa tawag doon? Yung dalawang magnanakaw. Ang sabi pala doon is, kung ikaw ay Diyos nga, bumaba ka dyan, iligtas mo yung sarili mo, pati yung mga kasama mo. Diba yun yung pagkakasabi doon? Pero hindi niya tiniis niya yun, Oo nga naman, Hindi ba pwede niya namang sabihin na hindi na ako mapapako sa cross? Lahat kayo ay maligtas na. Pwede naman ganun, di ba? Pwede naman ganun. Pero bakit lahat ng yun nangyari? Para makita natin
kung gaano tayo kamahal ng ating Diyos. Amen? Amen. Kung walang ganon, hindi natin mararamdaman, makikita kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Pero bakit ginawa ng Diyos yun? To prove to us how God loved us. Amen? Gaano tayo kamahal ng Diyos? Ganon kalupit ang Diyos sa pag-ibig. Kaya kung meron kang pag-ibig ni Kristo, ganyan din ang mararanasan mo. Na kahit pagod ka na, tuloy ka pa rin. Kasi meron kang pag-ibig ni Kristo. Amen? Amen. Marami kang iniimbitahan. Ayaw pumunta sa church. Minsan nakakapagod. Alam niyo, nakakapagod kayo mag-invite. Weekly, tuwing Sabado, lalabas, kakatok. Bukas sa church ka. Ipa-Bible study mo pa yan. Opo, pastor. Opo, bukas. Inabukasan, wala. Babalikan mo ulit yan Sabado. Balik ka. O simba ka sa Sunday. Opo, pastor. Opo. Puro opo yan. Siguro, kinakain yan. Upo, no? Puro opo. Opo, pastor. Tapos, ngayon, wala na naman. Next week ulit, babalikan mo ulit. Di ba? Kung saan nakakapagod talaga. Pero bakit nagpapatuloy tayo? Sige lang. At nangangarap tayo na balang araw, makakarating sila dito sa church. Dahil meron tayong pag-ibig ni Kristo. Amen? Amen. Pag-ibig talaga ng Panginoon. Ngayon ang tanong, meron ba kayo ngayong pag-ibig ni Kristo? Amen. Kung meron kayong pag-ibig ni Kristo, makikita niyo yung sa sarili niyo. May mga problema kayo, may mga pagsubok kayong pinagdadaanan, napapagod kayo, pero bakit hanggang ngayon nandito pa rin kayo? Kasi ang nagsusustain sa atin, yung pag-ibig ni Kristo. Amen? Pero pag sariling pag-ibig lang natin, pag may problema ka mo, wala ka na sa simbahan. Pero dahil sa pag-ibig kasi ni Kristo ang nananatili sa atin, nagpapatuloy tayo. Amen? Amen. Kaya ang Panginoon, pwede niya lahat pwede niyang ayawan yun Pero nga dahil sa pag-ibig sa atin. Kaya mga kapatid, nakita natin yung pag-ibig ng Panginoon ngayon. Nawa, ganyan din ang magtulak sa atin. Amen? Ayun, sa mga kabataan, marami tayong ini-invite mga bisita. Sa mga bisita namin, no? Tatay William, si River, si Leo, sinikap namin na makapunta kayo dito dahil sa pag-ibig ni Kristo. Amen? Pag-ibig. At kayong lahat tayo, nandito tayo dahil sa pag-ibig ng Panginoon. For the love, ano yung sinabi doon? For the love of Christ constraineth us. Nagpupush sa atin. Kaya next week, panibagong week yan, nandiyan na naman yung lalabas, magsusol winning, door-to-door ulit, kahit mainit summer, mag-i-invite ulit, yung mga hindi nakapunta, ipa-follow up. Bakit ganon? Pag-ibig ni Kristo. Amen? Alam nyo, tingnan nyo kung hindi nagpatuloy ang Panginoon hanggang sa krus ng Kalbaryo, maliligtas kaya tayo? Yun kasi yung pinaka-point doon Kaya niya tinuloy yun because He wants to say to us na mahal niya tayo. At gusto niyang i-prove na siya lang ang makakapagtapos ng kaligtasan. Di ba sabi ng Biblia sa Hebrews, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kaya hanggang sa krus ng Kalbaryo, tinapos niya yan. Kaya nga sinabi niya, di ba? It is finished. Di ba? Sinabi niya yan sa 7 last words. May sinabi siya doon na, it is finished. Gusto niyang ipakita sa atin na siya na ang tumapos ng kaligtasan. Ang dapat na lang nating gawin ay manampalataya. Kaya yung mga nagsasabi na para mapunta sa langit, kailangan magpakabait. Hindi. Hindi na kailangan nun. Bakit? Tinapos na ni Kristo, ang gawin na lang natin, manampalataya sa Kanya. Amen? Amen. So, pag sinamahan natin ang gawa, para nating sinabi na hindi pa tapos yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kailangan ko pang samahan ng gawa. Amen? Ang kabutihan, hindi yan paraan para maligtas. Ang kabutihan, yan yung bunga ng kaligtasan natin. Amen? Amen. Kaya yung sinabi doon, we persuade men. Ano yung dahilan kung bakit nangihikayat tayo ng tao kahit nakakapagod? Pag-ibig ni Kristo. Amen? Yung constraint na sinabi doon, tsaka yung persuade, parehas lang halos yan. Parehas.
persuade men. Kaya kayo, kung meron kayong mga mahal sa buhay na ini-invite nyo, nakailang taon na, ilang buwan na, at hindi pa rin sumasama, sige lang, ituloy nyo lang. Isipin nyo lang na merong impyerno. Amen? Kasi, pag lagi nyo silang iniimbitahan, gagawin nyo lahat ng paraan. Kahit yung mga simpleng mga okasyon, yung birthday, kung may sa birthday nyo, at kung kayo ay maghahanda at may mga aattend na mga mahal nyo sa buhay, pwede yan gawing paraan para makapag-share ng salita ng Diyos. Amen? Pastor, hindi pa ako marunong mag-share. Pwede nyo ako i-chat. Pastor, birthday ko kasi ngayon. May handaan kami, pupunta yung mga mahal ko sa buhay. Pwede ba mag-share ka ng salita ng Diyos? Amen? Amen. Birthday, anong okasyon? Wedding anniversary, ano pa man yan. Gawin natin lahat ng paraan. Amen? Kasi pag ginawa natin lahat ng paraan, pag yan napunta pa rin sa impyerno, wala nang masasabi yan. Amen? Kasi ganito ang senaryo, mga kapatid, sa impyerno. Halimbawa, may kaibigan ako. Hindi ko pinakita sa kanya yung pag-ibig ni Kristo. Pag siya namatay at ako namatay, syempre, impyerno yan. Hindi ligtas. At ako na sa langit. Alam nyo ba, sa impyerno, meron pa doon pagmumura, meron pa rin galit. Pag ako nandun na sa langit at nakita ko yung kaibigan ko sa impyerno, anong mararamdaman nyo? Kayo, pag may kaibigan kayo at napunta sa impyerno at ikaw na sa langit, nakita mo siya, anong mararamdaman nyo? Anong mararamdaman natin? Alangan naman masaya ka. Kaya dun sa langit, sa impyerno, meron pa dong iyakan. Iiyak ka dun. Iiyak ka. At hindi ka na pwedeng mag-request sa Panginoon doon. Meron ng isang pastor, ito, hyperbolic ito, parang imposibleng mangyari. Pero sabi ng pastor na isa, kung meron mang sa mga anak ko ang mapupunta sa impyerno, i-request ko sa Panginoon, Lord, pwede ba na siya na lang ang sa langit at ako na lang ang dalhin mo sa impyerno? Hindi pwedeng mangyari yon, hyperbolic yon. Pero ang ibig sabihin niya doon ay sa pagmamahal niya sa kanyang anak. Kaya niya nasabi yon. Pero huli na ang lahat. Amen? Kaya ang pinakamalaking chance natin, mga kapatid, ay habang nandito pa tayo sa lupa. Amen? Kasi pag yan namatay at napunta sa impyerno, lahat ng paraan sasabihin sa iyo yan. Pambihira ka, hindi alam mo pala paano pumunta sa langit, hindi mo man lang ako sinabihan. Hindi sinabihan kita noon. Kasi para kang nagjo-joke O, di ba? Kaya pag kayo nag-invite, be serious. Amen? Pag kayo nag-invite, pakita nyo seryoso kayo kasi balang araw sisingilin kayo niyan. Kasi akala ko para ka lang nagjo-joke May ganito namang senaryo. Alam mo pala paano pumunta dyan sa langit? Ang tagal na nating magkaklase, hindi mo man lang ako sinabihan. May ganun din. Paano kung mga mahal natin sa buhay ang mapunta sa impyerno? Halimbawa kung kapatid mo. Ano sasabihin sa iyo yan? Kung bihira ka, magkasama pa tayong matulog sa gabi, magkatabi tayo. Hindi mo man lang ako sinabihan paano pumunta sa langit, paano pumunta dyan. Tapos pagmumurahin ka dyan. Bakit? Sa sobrang sakit sa impyerno. Kita nyo? Kaya imagine nyo na lang yung mga mahal natin sa buhay na hindi paligtas. Pag yan napunta sa impyerno, balang araw mumurahin ka niyan. Pero, kung ginawa mo na lahat ng part mo, balang araw wala silang masasabi sa iyo. Amen? At kung sa tingin mo wala ka pang ginagawa, simulan mo na ngayon. Kung sa tingin mo na ang pag-i-invite mo ay pahapyaw-hapyaw lang, simulan mo na ngayon, weekly. Invite mo. At sa pag-i-invite mo, samahan mo ng prayer, Lord, gusto ko pong maligtas sila. Lord, tulungan niyo po. Hingiin natin sila sa Panginoon. Amen? Amen ba? Amen? Amen? Amen. Hingiin natin sila sa Panginoon. Ngayon, kung ayaw talaga nila, at least, malaya nata. Kumbaga yung konsensya natin, hindi tayo Ang hirap kayang matulog sa isang bahay
kung meron ka dong mahal sa buhay na alam mong papunta sa impyerno. Amen? Ulitin ko, sa loob ng inyong tahanan, mahirap matulog gabi-gabi kung isa doon or iilan sa kanila pag namatay sa impyerno pupunta. Alam nyo, ang sarap kayang matulog gabi-gabi kung lahat ng nasa tahanan nyo, tiyak nila na sa langit sila pupunta. Amen? Kaya mga kapatid, be serious about the terror of the Lord. Hindi nagbibiro ang Diyos. Let us persuade men. Gawin natin lahat. May mga kapatid kayo maliliit. May mga kapatid itong maliliit. Gawin nyo lahat. I-ano nyo yung pagiging ate nyo. I-impose nyo yung pagiging kuya nyo. Padala lahat ng mga maliliit nyong kapatid. At maturuan ng katiyakan ng kaligtasan. Gawin lahat. O sama ka sa church. Ayoko. Ilibre kita ng lollipop mamaya. Lahat gawin. Amen? Amen. Hindi yan pambobola, pero we persuade men. Amen? Kasi maaring sasama yan dahil sa lollipop. Pero pag nandito na yan at nakapakinig yan ng salita ng Diyos, mababago ang puso niyan. Amen? Ang isip niyan mawawala na sa lollipop, sa Word of God na. Amen? Of course, totoonin mo yung sinabi mo na ililibre mo ng lollipop kasi aasa yan. Pero ang kagandahan kasi dyan, napapunta mo sa church. Amen? Amen. Salamat sa Panginoon, no? Tatay William nandito, no? Ang sarap sa pakiramdam na ang tao napakasarap sa pakiramdam na ang tao pupunta sa langit dahil sa alam mo na isa ka sa ginamit ng Diyos para makapakinig sila ng salita ng Diyos. Kaya pag sila napunta sa langit, pag ikaw namatay at sila namatay, wow! Balang araw, may gugulat sa'yo doon. Ay, hello po. Uy, sino ka? Naalala niyo po ba ako yung dinala niyo sa church dati at nakapakinig ako ng katiyakan ng kaligtasan? Amen? Amen. Balang araw, may mga magpapasalamat sa'yo. Salamat, kapatid. Naalala mo pa ba ako? Hindi na kita naalala eh. Sa sobrang dami ko nang na-soul winning, hindi na kita naalala. Isa nga pala ako sa na-soul winning mo. Amen? Amen. Ngayon, kung wala tayong nagawa, maraming magagalit sa atin pag napunta sila sa impyerno. Amen? Kaya mga kapatid, i-apply natin itong we persuade men. Meron ba kayong mga mahal sa buhay? Simulan natin sa mahal nyo sa buhay. Sino sa pamilya nyo ang hindi paligtas? At kung hindi pa kayo marunong magturo, invite nyo sa church. Sino pa sa kanila ang hindi nila tiyak na sa langit sila pupunta? Tandaan nyo, may impyerno. Kaya pag-pray natin sila, Pastor, ayaw pa talaga sumama. Sige lang, invite mo lang sila ng invite. Huwag kang tumigil. Kasi pag yan napunta sa impyerno, walang masasabi yan. Ang masasabi mo sa kanya, ginawa ko na ang lahat para maturuan ka, pero pilit kang tumanggi. Amen? Kumbaga, malaya na tayo sa konsensya na yun. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, isipin lang natin yung terror of the Lord. Yung BBC Muson, magkakamp sila dyan. Bakit kaya? I think because of hell. Soul winning. Amen? Amen. Kung walang impyerno, bakit sila mag-i-invest? Ang mahal-mahal kaya ng pamasahe papunta dito. Mahal ang gasolina, mahal ang bilihin. Bakit ganon? Because of hell. At dahil sa pag-ibig ni Kristo na nagpupush sa atin so that we can persuade men. Amen? Tayong lahat tumayo, tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, salamat sa mensahe. Salamat, Lord, sa paalala sa umagang ito. Salamat sa encouragement. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Habang lahat nakapikit at nakayuko, gusto ko mag-pray ang